So meron na po tayong susunod na speaker na magbibigay lalim sa mga nakahandang solusyon para sa sektor ng agrikultura na sinuportahan po ng DOST Picard. Ang susunod nating speaker ay isang profesor at kasalukuyang direktor ng Philippine Sino Center for Agricultural Technology or PhilSCAT ng Central Luzon State University or CLSU. Natamo niya ang kanyang bachelor's hanggang doctoral degree sa larangan ng agricultural engineering mula rin sa CLSU. Siya ay kinikilalang eksperto sa mga larangan ng agricultural engineering, partikular na sa soil and water management, irrigation engineering, geographic information systems o GIS applications sa agriculture and fisheries, renewable energy applications in agriculture at smart agriculture. Bilang isang passionate na researcher, si Sir ay ginugol ni Sir ang kanyang panahon sa pagsasaliksik at pagbibigay gabay sa mga estudyante, researchers, LGUs at iba pang SUC sa loob ng 19 na taon. Aktibo rin siyang miyembro ng Picard Experts Pool at naglingkod bilang R&D leader para sa Nueva Ecija University of Science and Technology sa ilalim ng National Research Council of the Philippines. Upang talakayin po ang teknolohiya ng Tower Garden, malugod naming ipinapakilala sa inyo si Dr. Marvin M. Sinense ng CLSU. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Good morning po. Yan. So bago ko po simulan yung aking presentation, meron po muna akong video na ipe-play. Sana ay mag-play siya. No? Yan. So Did you know that you can increase your production 10 times compared to the usual gardening? Presenting the game-changing solar-powered towered garden, your sustainable solution for effortless and high-yield gardening. This innovative garden is designed to thrive in any condition, ensuring continuous and reliable production. Tower gardening is a hydroponic system where plants are grown vertically, maximizing the use of space above the soil. This design significantly increases production per unit area compared to traditional farming. This technology is composed of vertical planting towers, irrigation system, reservoir or collecting tank, which is composed of, and growing media. During El Nino, when droughts strike, our gardens stay vibrant with water-saving technology that recirculates every drop for efficient water use. Even with minimal water, your garden thrives. In La Nina's heavy rains, the elevated design prevents waterlogging, ensuring your plants stay protected. No matter the weather, your garden remains resilient. Why choose solar-powered towered garden? Maximize space, thus maximize yield. Clean energy, sustainable, and soilless. Envision transforming your garden into a more productive space, yielding abundant crops and enhancing sustainability. While conventional plots only yield 0.54 kilograms per square meter, our innovative tower garden produces 5.70 kilograms per square meter, making your space more efficient. With an investment cost of 230,000 pesos, which covers 48 tower gardens and a solar-powered pump, you're poised to reap a consistent 69 kilograms per cropping cycle with 10 cycles a year. You can recover your investment in 4 years with an ROI of 26%. This covers 48 tower gardens. This isn't just about growing food. It's about growing a resilient,
sustainable, and secure food production system. Join us in embracing this revolutionary technology. Grow smarter, harvest greater. About growing a resilient, sustainable, and secured food production system. Join us in embracing this revolutionary technology. Grow smarter, harvest greater. So, ayan po yung ating munting video presentation ng aming technology. Yan. Meron po tayong PowerPoint presentation. Maiksi lang po itong aking presentation para po ay mas marami po tayong may tanong mamaya, kung may mga tanong po kayo tungkol sa technology. So, ayan po, pwede po nating mamaya magtanong po kayo. Paki-reserve po lang po muna. Okay, next po. Next slide please. Yan. Yan. So, kung meron po tayong Star for All Season, tsaka may 4 seasons, tinatawag po namin tong Tower Garden na Garden for All Season. Pwede siya sa El Nino at pwede rin po siya sa La Nina. Gaya nga po nung sinabi kanina nung ating kasamahan sa Pag-asa, hanggang March pa magkakaroon ng La Nina. So magkakaroon po tayo sa paghahalaman po kasi ay nakakasama po yung masyadong maraming tubig. So ito pong technology na to ay in-incorporate na po natin sa ating mga gulayan sa barangay and gulayan sa paaralan na program ng ating gobyerno. During po nung pandemic, kung natatandaan niyo po yung pandemic, bawal pong lumabas ang mga tao. Ito po ay nai-promote din po natin dahil pwede pong magtanim mismo doon sa bakuran o doon sa community yung ating mga farmer o yung ating mga magulang. And ito pong Tower Garden, po siya, powered po siya ng solar pump. Pero yung pong pump niya ay AC/DC kasi kung wala pong araw, paano natin siya patutubigan? Siyempre pag umuulan po hindi tayo magpapatubig, And kung nasa close area naman po siya, kasi kung minsan ginagamit natin ito sa mga indoor, Pwede po siya sa indoor. So pwede po siyang electricity, AC/DC po kasi ito, Or pwede ka pong mag-charge ng iyong battery to operate yung pong ating pump. And ito po ay elevated, Elevated po siya. Ibig sabihin, hindi po siya nakatanim sa lupa. Meron po kaming media yung ating coco coir nakalagay po doon. And kasi po ang explanation po ng ating mga soil experts, sabi po nila yung pong mga sakit ng halaman hindi po siya, wala po siyang direct contact doon sa ating lupa. Yan. So, next slide please. Yan. So, ito po yung layout. So, meron po siyang 48 towers na nakita nyo kanina. So, siguro hindi na po ako hindi ko na i-elaborate itong layout. Next slide please. Yan. So, ito po yung aming demo area. Sana po ay makapasyal po kayo sa CLSU. Meron po kasi kaming tinatawag na kamalig doon. Meron po kaming 2 hectares na demonstration area. Lahat po ng technologies ng CLSU. At isa po itong Tower Garden na naka-demonstrate po doon sa aming kamalig at doon po sa aming center. So, bakit po mahalaga itong ginagawa natin ito? Sabi ko nga kanina, pwede po siya sa El Nino kasi nakakatipid po siya sa tubig. So, yung tubig po ay paikot-ikot lang. Babagsak siya doon sa halaman, papababa, then yung pong sobrang tubig, babalik po uli doon sa kanyang collecting tank. So, paikot-ikot lang po siya. And nakakatipid din po siyempre sa nutrient kasi ito po ay hydroponic. Kasi hydroponic po siya, so yung nutrient hindi po nasasayang, paikot-ikot lang siya. So, next slide please. Yan, so doon po sa ginawa naming mga pag-aaral. So, makikita niyo po dito sa picture, ito po ay yung nasa kanan ito po ay garden na mabato. Ito po ay tinatamnan ng ating mga magulang at mga estudyante doon sa paaralan pero hindi po siya nagiging productive kasi masyado siyang mabato. So pwede po ito, linagyan po natin ng Tower Garden. So
regardless na po kung mabato man siya o hindi, pwede na po siyang itayo or pwede ka na mag-produce ng halaman. Next. And ito po, sabi ko nga po, pwede po siya sa indoor. So meron po kaming mga tinalian ng greenhouse. Instead na horizontal po yung production, so vertically. So napanood niyo po kanina doon sa video, it can increase 10 times yung inyong production kapag po siya ay vertical. So ito po ay, ang taas po niyan ay 1.5 lang. So kung gusto mo, kung matangkad ka, pwede mo rin pong itaas, kaya lang gagamit ka po ng hagdan. No? So ito po yung katamtaman lang na taas na 1.5. Okay, next. Next slide, please. Next slide, ma'am. Yan. So ito po ay doon sa mga barangay na pinaglagyan po namin. Ito po yung mga areas talaga na hindi na nagagamit for na hindi na natatamnan doon sa barangay. So kinumbert po namin siya para maging productive po yung area. So pwede pong gamitan yung ating tower garden. So next. And ito po ay doon sa Tarlac, doon sa gulayan sa paaralan nung area namin sa Tarlac. So yung dati pong masukal na lugar na hindi nila ginagalaw, ikinumbert po namin and naging center of attraction pa po yung, good morning sir, yung center of attraction pa po yung ating tower garden. So ito po ay inilalaban po nila sa mga regional competition and nananalo naman po sila. Using po itong naging centerpiece po nila yung ating tower garden. Yeah. Next slide please. Yan. So ito po yung in relation to La Nina, meron po tayo dito waterlog areas. Ano po ba yung waterlogging area? Ito po yung laging may tubig na lugar. Ito po ay kapag tag-ulan, hindi siya natatamnan. No? So makikita nyo po yung ating tower garden. Next slide, ma'am. Yan. So makikita nyo kahit madabong ay garden nila, okay lang kasi hindi na-apektuhan. Makikita nyo po dito, kahit na po nagtutubig yung lugar, at least po hanggang dito po yung kanyang kuwan, hanggang dito yung tubig, mga kwan po yan, mga 1 foot hanggang dito po sa, pwede po hanggang, ano ba tawag dito, binti. Yung tubig ay pwede po tayong makapag-produce ng halaman. No? So, ito po ay akmang-akmangan, dahil sabi nga po ating kasamaan sa Pag-asa, ay mararanasan natin yung tag-ulan hanggang March ng next year. So, ibig sabihin, sabi ko nga po kanina, kapag po sobrang tubig ay nakakasama po sa ating halaman. No? So, yun po yung nagiging challenge ngayon kapag masyadong maulan. So, kailangan natin sabi ko nga kanina bago ako magsimula, ay kailangan namin ng tubig sa Nueva Ecija kasi po pinupuno po namin yung aming dam. Hanggang ngayon ay 195 pa lang yata yung kanya. 210 po ang kailangan na meter. So, malaki-laki pa po. Kaya lang, hindi kami makapag-produce ng mga magagandang gulay kapag po panay ang ulan. Okay? Next. Ito po ay ginawa po siyang tourist attraction. No? Actually po, dalawa po yung purpose niya. Makapag-produce ka na ng gulay, pwede pa siyang maging tourist attraction doon sa area nyo. Kaya po ito inililigaw namin doon sa mga areas po doon, yung mga resorts po doon sa amin para po magtayo sila ng ganito, no? Kasi maganda po siya, mahilig lang po kasi tayo magpa-picture, after picture, okay na, di ba? So maganda po siyang tourist spot, tourist attraction. Okay, next. Ayun po, ito po yung advocacy naming isa is to teach po yung ating mga estudyante, yung ating mga kabataan. Kasi kung nababalitaan niyo po, wala na pong interest yung ating mga kabataan sa agrikultura. No? Ito po kasi ayaw nila kung naranasan naman po natin mag-elementary, naggagarden po tayo gamit ang pala at piko. Sila po hindi na. No? So nag-i-enjoy po sila na magtanim. So para po maturuan natin ng agrikultura yung ating mag-venture into agriculture yung ating mga kabataan, mag-introduce po tayo ng bagong technology na magkakaroon po sila ng interest. And ito po, sila mismo yung nagtatanim at sila rin po yung mismong nag-harvest nitong mga
gulay na itinatanim nila. Kasi mas matuturoan mo rin silang kumain ng gulay kung sila mismo ay magtatanim. So yun po yung naging purpose. So kapag meron kami mga technology na ganito, kasama po palagi yung training. Palagi pong mayroon yung training yan para po lalo nilang maintindihan kung ano yung technology na ini-introduce natin sa kanila. Yan. So next. Yan, so ito nabanggit na po kanina. Next slide please. Yan, so ito po, ito na po yung aming, kung may mga gusto po kayong malaman patungkol dito, ito po yung aming contact number, and ito pong project na to, we would like to, of course, the DOST Picard, and of course, the Galing Picard program. Thank you.